Magandang araw sa lahat. Ang aking tatalakayin ay tungkol sa pagre-respell at mga paalala sa wastong paggamit nito. Mahalagang pag-aralan ang paksang ito dahil nakakatulong ito upang maging mas malinaw, maayos at angkop ang paggamit ng wikang Filipino sa pagsulat at komunikasyon. Ang pagre-respell ay isang paraan ng pagsulat ng mga salitang hiram mula sa ibang wika ayon sa tuntunin, tunog at baybay ng wikang Filipino. Layunin nitong gawing mas madaling basahin, bigkasin at maunawaan ang mga banyagang salita habang pinapalaganap ang paggamit ng sariling wika. Sa pamamagitan nito, mas nagiging malapit at pamilyar sa mga Pilipino ang paggamit ng mga hiram na salita. Gayunpaman, hindi lahat ng salita ay kailangang i-respect. May mga pagkakataon na mas mainam na panatilihin ang orihinal na anyo ng salita upang maiwasan ang kalituhan, maling kahulugan, o pagkawala ng kabuluhang kultural. Kaya mahalagang maging maingat at wasto sa paggamit ng pagre-respell. Ang unang paalala ay tungkol sa mga nagiging kakatuwa o katawa-tawa kapag na-respell. Dapat suriin kung natural pakinggan at basahin ang bagong anyo ng salita. Kung ito ay mukhang pilit o hindi akma, mas mabuting panatilihin ang orihinal na baybay. Mahalaga ring isaalang-alang kung magiging katanggap-tanggap ito sa mga mambabasa. Sa mga halimbawang ito, makikita na may mga salitang nagiging pilit o katawa-tawa kapag na-respell. Halimbawa, ang cake ay nagiging cake at ang burger ay nagiging burger. Bagamat sinusunod nito ang tunog ng salita, hindi ito natural tingnan o pakinggan sa mga Filipino. Ang ikalawang paalala naman ay tungkol sa mga salitang nagiging mas mahirap basahin kapag na-respell. Sa halip na makatulong sa mamabasa, lalo lamang itong nagiging komplikado at nakakalito. Makikita sa mga halimbawa na ang ilang salita ay nagiging mas mahirap unawain kapag na-respell. Halimbawa, ang psychology ay nagiging psychology na S-A-Y-K-O-L-O-J-I at ang business ay nagiging business na B-I-Z-N-E-S. Sa halip na maging malinaw, maaari itong magdulot ng kalituhan sa pagbasa. Ang ikatlong paalala ay tungkol sa mga salitang may kahalagaang pangkultura, panrelihiyon o pampolitika. Kapag binago ang baybay ng mga salitang ito, maaaring mawala ang tunay nitong kahulugan o kabuluhan. Dahil dito, mahalagang panatilihin ang orihinal na anyo bilang paggalang sa kultura, kasaysayan at paniniwala. Kasama sa mga halimbawa ang Quran, Allah at Feng Shui. Ang mga salitang ito ay may mahalagang kahulugan sa kultura at relihiyon. Kapag binago ang baybay nito, maaaring maiba ang tunay nitong kahulugan at interpretasyon. Ang ikaapat na paalala ay tumutukoy sa mga salitang mas popular sa kanilang orihinal na anyo. Dahil sa media, internet at teknolohiya, maraming salita ang mas kilala sa orihinal na baybay. Kaya hindi na kailangang baguhin pa ang mga ito dahil mas mabilis itong nauunawaan ng karamihan. Halimbawa nito ay ang Facebook, Google, YouTube at Wi-Fi. Dahil mas pamilyar ang karamihan sa orihinal na anyo ng mga salitang ito, mas mabilis itong nauunawaan. Kapag na-respell pa ang mga ito, maaari lamang itong magdulot ng kalituhan at hindi pagkakaintindihan. Ang ikalimang paalala ay tungkol sa mga salitang nagdudulot ng kalituhan kapag na-respell. May mga bagong anyo ng salita na nagiging kahawig ng ibang salitang Filipino kaya maaaring magbago ang kahulugan nito. Dahil dito, kailangang maging maingat sa pagpili ng tamang baybay. Halimbawa nito ay ang vase na V-A-S-E na nagiging baso at ang fan na F-A-N na nagiging pan. Dahil may ibang kahulugan na sa Filipino ang mga salitang ito, maaaring magdulot ito ng maling interpretasyon. Kaya mahalagang iwasan ang mga na-respell na anyong maaaring makalito sa mamabasa o tagapakinig. Sa kabuuan, mahalagang gamitin ng wasto ang pagre-respell upang mapanatili ang linaw, naturalidad at respeto sa wikang Filipino. Sa tamang paggamit nito, nagiging mas epektibo at maayos ang komunikasyon. Ipinapakita rin nito ang pagpapahalaga sa wastong paggamit ng wika. Iyon lamang at maraming salamat sa inyong pakikinig. Umaasa akong may natutunan kayo tungkol sa wastong paggamit ng pagre-respell.